Saan ka nakatira? Tanong niya na ikinalingon ko. Bakit ko naman sasabihin sa kanya kung saan ako nakatira? O bakit? Aakit ka ba ng ligaw? Napangisi ako. Sorry, busted ka na kaagad. Doon ka sa fiancé mo, magsama kayo. Total bagay naman kayo eh. Are you jealous? Inihinto ni Kyle ang sasakyan bago tumingin sa akin na may ngiting nakakaloko sa labi. Just tell me if you wanted to be your boyfriend and be yours exclusively. Willing naman ako. Matapos niyang sabihin yon, muli niyang tinanong kung saan na ako nakatira. Sinabi ko na rin naman para matapos na dahil ayoko na siyang kausapin pa. Pakiramdam ko kasi bigla ako nahilo. Siguro gawa ng pagod at kulang sa tulog kaya bigla ako nahilo. Pinikit ko na lang din ang mata ko upang makaidlip. Ngunit nang malapit ko nang makuha ang antok ko, saka naman niya ako tinapik at sinabing narito na kami. Labag man sa loob ko, iniyaya ko na muna siya na pumasok sa loob. Para hindi niya naman sabihin na napakadamot ko. Ngunit kung ibang tao ay pinaghahanda ng bisita nila, ibahin niyo ako. Ni kalahating basong tubig, hindi ko siya inalok. Bahala siya sa buhay niyang pagsilbihan ng sarili niya. Isa pa, wala siyang ambag pambili ng merienda, kaya wag siyang ambisyoso. Feel at home. Bali walang sambit ko at iniwan na siya. Kaagad ako nagpunta sa banyo para maglinis ng katawan. Nakasanayan ko na kasi yon, ang maligo pagkarating galing trabaho. Matapos ng ilang minuto, lumabas na rin ako kaagad na nakatapis lang ng tuwalya. Laking gulat ko na lang din ang maabutan ko si Kyle na nakahiga sa kama. Look, wag mo akong umpisahan, wala ako sa mood. Balak mong matulog dito sa bahay ko, utang na loob, mag-ambag ka sa bayad ng renta. Bali walang singhal ko sa kanya. Kaagad naman siyang tumayo at inilibot ang tingin sa kabuuan ng kwarto. Kung bakit kasi hindi pa siya lumayas, hindi tuloy ako makapagbihis. Magkano binabayad mo dito? Kuryosong tanong niya. 3,000 pera ilaw at tubig. Kaya naman lumayas ka na makatulog na ako para din tipid sa kuryente. Singhal ko ulit sa kanya pero hindi man lang nadinag ang bugok. Tinapik-tapik niya ang dingding pati na rin ang pinto. Binagsak niya rin ang katawan niya sa kama na kalaunan umigik na parang bang masisira. Pati ang banyo sinilip niya rin. Kung di lang ako malinis sa bahay baka mahiya na ako sa ginagawa niya ngayon. Anong problema mo? Kuryosong tanong ko. Lumapit siya sa akin ng bahagya bago sumagot na ikinagulat ko. I don't think I can live here. Yung binto mo parang isang sipa lang. Mabubuksan ka agad kahit nakalock. Itong dingding naman, my goodness, Francine. Baka kapag sumigaw ka na malakas, hindi lang isang kapitbahay mong makarinig. Umupo siya sa kama. Mariing tumingin sa akin bago muling nagpatuloy. And this bed? Ay, bibigay na hindi pa man natin naaabot ang sukdulan. Bali walang dagdag niya. Nanlalaki ang matang nilapitan ko siya, walang pakialam na pinungot ang tenga niya. Tatawa-tawa naman ang loko-loko at itinulak ako pahiga sa kama. Gusto mo bang subukan natin kung hanggang saan ang itatagal ng kama mo? Nakangising tanong niya at walang pakialam na tinanggal ang damit pang itaas niya. Napasinghap ako na makita ko ang kanyang 6 na pandesal. Pakiramdam ko biglang naniyong lalamunan ko at tag-init kaagad ang katawan ko. What are you doing? Kabadong tanong ko. Ngumiti lang siya, tinilang binti ko sa gilid ng kama habang tinatanggal ang balot na nakatakip sa kabuuan ko. Susubukan natin kung masisira ba ang kama na to bago ko masira ang cherry mo ng gusto. Bulong niya bago ipinulupot ang mga braso niya sa bewang ko at agad nang sinimula ng almusal. Napapasigaw ako dahil sa ginagawa niya. Lower your voice. Your neighbors might hear you. Ani Kyle at gumalaw ng mabilis. Bakit ba ako nakipagsalo sa kanya ng gantong kaaga? OMG, alas 5 pa lang ng umaga. Narinig kong kaluskos ng kama habang walang awa niya akong dinadala. Inaamin ko ang ganda sa pakiramdam sa tuwing ginagawa namin to. Pakiramdam ko'y bibigay na pati ang buo kong pagkatao sa mabilis na paggalaw niya. Dinig na dinig din ang malakas sa paglagitik ng kama, kasabay ng malakas na tunog dulot ng aming pag-iisa. Napapikit ako ng marahas, kasabay ng paulit-ulit na sigaw sa pangalan niya hanggang sa maabot namin ang sukdulan. Kasabay noon ang pagbagsak namin gawa ng pagkasira ng kama. Nais ko mang mangamba at matawa na rin ay hindi ko magawa dala ng pagod. Akmang babangon na ako nang bigla niya akong hilahin pahiga sa balikat niya at hinagpos na para bang mawawala ako sa tabi niya. I told you, bibigay na ang kama ko. Sabi niya para lang inisin ako at saka ako binigyan ng mabilis na hagkan sa labi. Peste, ang rupok ko. Kasing rupok ng pesting kama ko.
Sa kabilang banda, "Can you cook for me?" Matapos sa nakakahingal na umaga, ay humihiling na ipagluto ko siya, na para bang di niya ako pinago ng sobra, kaya ako makapag-utos, kala mo kung sino. "Pagod ako, Kyle, ikaw na lang." Walang ganang sagot ko. Pareho kaming nakahiga sa lapag. Hinila niya lang kanina ang foam at nilapag dahil nasira ang pinaka-frame ng kama. Peste, ayoko nang alalahanin pa ang nangyari. Ikaw pa talaga ang napagod? Samantalang ako, kumilos na ng kumilos. Pilit niya akong itinutulak. "Sige na, magluto ka na. I am starving, babe. Be kind at bigyan mo ko ng almusal." Giit niya pa at may pa-babe pang kasama. As if naman tatalab sa akin yon. "Slight, ikaw na lang. Ikaw nagugutom eh. Gusto ko na lang matulog." At inumang sa akin ang kamay niya. "Oh, ikaw ang agahan kong muli?" Ngumisi pa siya. "Try me." "I am serious, Francine." Tinabi ko ang kamay niya at walang pakialam. Tumayo na lang ako kahit na nga ba wala akong kahit ano sa katawan. Pesteng Kyle na to. Lasunin ko kaya siya. Narinig ko ang pagpito niya habang kumukuha ako ng damit sa Jura box. Tiningnan ko siya ng marahas na mahuli siyang nakatingin sa akin habang nakangisi. "Kumalma ka, katatapos mo lang." Singhal ko sa kanya na kinatawa niya na malakas. Nagmamaktol na nagluto na lamang ako ng itlog at ng hotdog. "Pasensya ka na at ito lamang ang laman ng ref ko." Nagtoast din ako ng tinapay at nagtimpla ng kape. Hindi ako sigurado kung nagkakape ba siya o hindi, kaya naman hindi ko na siya tinimplahan pa. Matapos ng ilang minuto, pumasok ulit ako sa kwarto upang tawagin na sana siya. Ngunit natigilan ako nang marinig kong may kausap siya sa kabilang linya. "What the? Of course, I'm working. Makapaghihintay ang kasal na yan." "Okay, love you, bye." Nasapo niya pa ang noo niya na para bang problemado matapos niyang putulin ng tawag. Habang ako naman biglang nanlumo. Totoo nga palang may fiancé na siya. Eto nga't mukhang hinahanap na siya eh. Hanggang kama lang talaga ako. Bakit pa ba kasi ako maasa? Nang humarap siya sa gawi ko, bigla siyang umiti at lumapit sa akin. Ngunit dahil sa mga narinig ko, hindi ko siya magawang ngitian pabalik. "Kumain ka na." Malamig kong sambit. Pakiramdam ko, nawalan na ako ng gana. Ngunit mas kinawalang gana kong naging sagot niya. "Kailangan ko na palang umalis. Ikaw na lang kumain tapos matulog ka na. I will see you again tomorrow." Aniya bago ko hinagkan sa noo. Napabuntong hininga na lamang ako at nanatiling nakatayo sa labas ng pinto hanggang sa makaalis siya. Ilang minuto pa akong nakatayo hanggang sa nagtungo na ako sa kusina. Nag-effort pa ako magluto. Ako rin palang uubos lahat. Pabulong kong sabi sa aking sarili. Pilit kong inuubos ang lahat ng niluto ko hanggang sa pakiramdam ko'y sasabog na ang tiyan ko sa kabusugan. Ngunit naramdaman ko ang paghilom ng sikmura ko. Mabilis pa sa 4:00 tumakbo ako papunta sa lababo at doon dumuwal ng dumuwal. Nasobrahan yata ako sa katakawan kaya inilabas ko rin ang lahat. Nang pakiramdam ko ay nabawi ko ng lakas ko. Gawa ng pagduwal, niligpit ko na rin ang pinaglutuan at pinagkainan ko. Akmang kukuha ko ng yosi sa taas ng Jura box para pakalmahin lang sanang isip ko nang bigla namang tumunog ang cellphone ko. Nang tingnan ko yon, may tumatawag galing sa hindi nakarehistrong numero. "Hello, sino ka at anong kailangan mo?" Sunod-sunod kong sagot sa tawag. "It's Edison, where are you?" Tila umiwalalas ang pakiramdam ko na malaman ko kung sinong nasa kabilang linya. "Bakit? Nandito ako sa bahay sa inuupahan ko." Sumandal ako sa pinto at tuluyang nawala ang isip sa sigarilyo. "Send location, pupuntahan kita dyan. Let's eat." Matapos yon, pinutol na niya ang tawag. Kaagad ko namang sinend sa kanya ang address ko. Nag-shower na lang din ako ulit ng ayos kahit na konti. Para naman magmukha akong Maria Clara. Ilang oras lang din ang hinintay ko hanggang sa dumating ang kakambal ko. Tulad ni Kyle, nilibot niya ang paningin niya sa kabuuan ng bahay. "You live here for so long?" He asked curiously. Ano bang problema ng mga lalaking pumapasok dito sa tinitirhan ko? Malinis naman na. Maayos pa. "Oo, may problema ba?" Balik tanong ko rin sa kanya. Napakalayo ng kinagisnan kong buhay. Baliwalang sagot niya. Hindi ko na lang siya pinansin para hindi na kami magmukhang nasa teleserye at inakay na nga siya.
palabas. Nang makasakay kami sa kotse niya, kinaligo ko ito nasa harapan ko para magpatugtog na sana. Ngunit dahil sa kalikutan ko, nahulog ang cellphone ko at nahulog din ang maliit na nakadisplay sa kotse niya. Pinulot ko yun at inalis na rin ang nagkalat na laman nun. Hayaan mo na yan. Umupo ulit ako ng maayos matapos kong ayusin ang kalat. Tumingin din ako kay Edison na seryosong nakatutok lamang sa daan. San ba tayo mag-aalmusal? Ang totoo niyan, kakakain ko lang halos. Sa halip sumagot siya, inihinto niya ang sasakyan sa isang sikat na mall dito sa Maynila. Nagtataka man, sumunod pa rin ako sa kanya nang buksan niya ang pintuan. Di naman ako nagagawa dito sa mall dahil divisor lang sapat na sa akin. Anong gagawin natin dito? Kuryosong tanong ko habang makakapit kamay pa rin sa kanya. Pakiramdam ko kasi mawawala ako anumang oras. Napakalawak naman kasi at matao rin. Buy all the things you want. Anything you need. Tumingin siya sa akin at ginitian ako bago muling nagpatuloy. Do not limit yourself. Pagkatapos, diretso na tayo sa restaurant. Daig ko pa ang batang nilibre ng tatay na, kaya naman napangiti na rin ako sa kanya. At gaya nga ng sinabi niya, ay binilisan ko na rin lahat ng kailangan ko, as in, lahat. From one shop to another, hanggang sa hinila niya ako sa isang store kung saan merong nagagandahang mga damit, sapatos at bag. Kinuha kong bag na kagaya ng tatak ng bag kong LV. Ngunit di katulad ng bag kong LV or lumang bag, ang hawak ko ngayon tunay na Louis Vuitton. Lakas maka-rich kid, peste. Sinuri ko yon na akala ko mo naman talaga. Alam ko sa mga bag na hindi tatak. Hanggang dumako ang mata ko sa presyo na nasadya nga namang ikinatulala ko. OMG! Ginto pala to? Hindi ko maiwasang sambit sa aking sarili. Aba, kahit yata magkanda bali-bali ang tadyang ko kakakembot sa club at mangbudol ng mga matatandang libagin. Kulang pampambili sa bag na to eh. Giit ko pa. That's beautiful. Bagay yan sa'yo. Kinuha ni Edison at tinila ko sa mga damit pambabae. This one looks perfect. Bagay yan sa'yo. Giit niya pa bago ko tinulak papasok sa fitting room. Sinukat ko yung dress na napili ni Edison na umakma sa bag din na kinuha niya. Nang tingnan kong sarili ko sa salamin, napangiti ako. Bagay na bagay talaga sa akin. Lumabas din ako kaagad ng fitting room at balak na sana ipakita kay Edison kung okay lang ba o hindi. Ngunit paglabas ko ay siyang pagpasok naman ng isang babae. Kaya nagkabungguan kami. Sorry, hindi. Look who's here. Ang brohildang fiancé ni Kyle lang naman ang nakabunggo ko. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa bagong umisi. Kahit gaano kaganda at kamahal ng damit na suot mo, nagmukhang mumurahin pa rin kapag sinuot sa'yo. Talaga ba? O inggit ka lang kasi mas bagay sa akin to kaysa sa'yo? Aba, hindi ako papakabog, no? Pinasadahan ko rin siya ng tingin mula ulo hanggang paa tulad ng ginawa niya. Ang ganda nga ng damit mo eh. Mahal din panigurado. Pero nung sinuot mo, nagmukhang made in Divisoria. Parang ikaw, pang bangketa ang ganda. Iniwan ko rin siya kaagad at baka makalbo ko pa. Pesteng babae to. Anong tingin niya sa sarili niya? Kagalang-galang? Pwe? Na makita ko si Edison, nginitian ko siya kaagad. Pero matingkad kong ngiti na uwi sa ngiwi nang dumakong tingin ko sa isa pang lalaki na nakaupo malapit sa tabi niya. Sabay din silang napatingin sa akin habang ako naman parang namaligno na hindi ko mawari. Anong ginawa ni Kyle dito? I told you, bagay sa'yo. Son? At lumapit pa sa akin. Napansin kong biglang pagdilim ng mukha ni Kyle na maring nakatingin sa akin. Akala ko ba nagmamadali siya kanina? Han, bagay ba sa akin? Napatingin din ako sa likuran ko kung saan may nagmamagandang pangit. Eh kaya naman pala nagmamadali ang bugo kanina. Katagpo pa lang fiancé niya. Nope, I don't like your dress. Too revealing, too sexy. Your body is for my eyes only. Sagot naman ng pesting si Kyle habang mariing nakatingin sa akin. Pakiramdam ko tuloy para sa akin ang mga salitang binitawan niya. Muli naman ako napatingin kay Edison nang yakagin niya na ako upang kumain. Muli ako nagpalit ng damit at bumalik din kaagad kung nasaan sila. Inakay akong muli ni Edison upang lumabas na. Ngunit bago pa yo'y narinig ko pang salitang binitawan ni Kyle. Just wait for your punishment. I will break your table next time. Sa kabilang banda, sa isang Chinese restaurant ako dinala ni Edison, nakatapat lang ng Days Hotel. Pakiramdam ko tuloy nakalapit sa akin si Kyle.
Di ko rin maiwasan na makadama ng kaba dahil sa binitawan niyang salita kanina. Pati na rin ang galit na nakita ko sa mukha niya. Are you okay? Napatingin ako kay Edison na ngayon mariinding nakatingin sa akin. Mukha kang maputla. May problema ka ba? Umiling ako bilang sagot at nasapo ang bibig nang maamoy ko ang aroma ng pagkain inihain sa amin ngayon. Thank you, Edison said as the waitress serves our food. Pasimple kong tinakpan ang ilong ko. Umaasa na mawawala ang mabahong amoy na naaamoy ko, pero hindi. Ilang beses din akong humugot ng malalim na hininga, pero mas lalo lang tumindi ang paghilab ng sikmura ko. Sandali lang, CR lang ako. Pagkasabi noon, kaagad akong tumakbo papunta sa CR. Hindi ko na napansin ng mga nababangga ko at ang galit sa mukha nila. Tanging iniisip ko lamang ay makarating kaagad sa banyo. Peste, bakit pa kasi ang layo ng banyo dito? Excuse me? Kaagad akong pumasok ng cubicle at doon dumuwal ng dumuwal. Pakiramdam ko pati bituka ko malapit ko nang mailabas. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ba napapadalas ang pagduduwal ko? Wala naman ako nakaing sira o panis, pero bakit ganito? OMG, may sakit na ba ako? Nang mabawi ang lakas, lumabas ako ng cubicle. Doon na may hindi sinasadya na magkita kami ni Aiza na talaga namang kinagulat ko. Bakla ka, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong niya sa akin. Tulad niya, yun din sanang gusto kong itanong sa kanya. Kaya lang naunahan na niya ako. Hindi ako papasok ngayon. Masakit ang puson ko eh. Inaatake na naman ako ng dysmenorrhea. Mula sa salamin, tumitig siya sa akin. Nag-spray ng pabango na kinahilab ulit ng tiyan ko. May dala ka bang napkin? Aniya pa na nakakunot ang noo. Kahit anong pigil ko, hindi ko na kinaya kaya muli na naman akong nagduduwal. Ano ba yung pabango mo? Bakit ang baho? Galit kong tanong sa kanya habang patuloy na dumuduwal. Hoy bruha, original tong pabango ko no? Napaka-arte mo. Buntis lang? Sa sinabi niyang yon ang laki ang mata ko. Napatingin sa kanya mula sa salamin. Ano ka mo? Muli kong tanong. Nagtatakang tinitigan naman ako ni Aiza bago nagtanong. Nakipagsalo ka na ba? Huwag mong sabihin na isuko mo ng perlas ng sinilangan. Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Hindi ko naman alam ang isasagot ko dahil bigla ko nakadama ng hiya at kaba. Sa puntong to, humarap na siya sa akin. Hinawakan na magkabila akong balikat. Kailan ka huling dinatnan? Hindi ka nang hingi ng napkin sa akin na buwan-buwan mong ginagawa pag may dalaw ka. Napaisip akong bigla na mapagtanto ko. Di pa nga pala ako nagkaroon ng 2 buwan na. Di pa ako nagkakaroon. Halos pabulong kong usal na ikinagulat ni Aiza. Bruha ka? Nakipagsalo ka? Kanino? Ilang beses? Bakla baka may laman na yan? Sunod-sunod niyang tanong.